Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng La Union. Ito po ang kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Carlo. 35 taong gulang sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ko 10 taon na ang nakakaraan. Maraming hindi naniniwala sa karanasan kong ito. Pero para sa akin, hindi ito basta imagination o paghahalusinate lamang. Alam kong hindi rin ako baliw at matino ang aking pag-iisip. Nagsimula ang kwento noong nagbakasyon kami sa La Union. Kasama ang aking pamilya at mga malapit na kaibigan. Pangalawang beses na akong nakapunta sa lugar na yun. Ang una ay nung 10 taong gulang pa lamang ako. At sa parehong resort din. Nagstay kami sa isang beach doon. Mag-isa lamang ako sa cottage na inukup ako. Ayaw ko kasi nang may kasama sapagkat malikot akong matulog. Isang gabi, habang naninigarilyo ako sa labas ng cottage, ay may napansin akong babae na nakamasid sa karagatan. Nakaupo siya sa buhangin at nag-iisa. Ang ginawa ko ay nilapitan ko siya. Umupo ako sa tabi niya. Ang lalim naman ng iniisip mo. Parang ang hirap na hugutin. Pagbibiro ko sa babae, kahit hindi ko pa naman siya kakilala. Lumingon siya sa akin at ngumiti. Iniisip ko lamang kasi, mamamatay ba ako kung magpapakalunod ako sa dagat? Kahit na swimmer ako. Sambit ng babae. Hindi ko alam kung seryoso ba siya sa sinasabi niya o nagbibiro lang. Nakangiti kasi siya habang sinasabi yun. Ngiting parang may pait. Ang sarap ng buhay para isipin niyang ganyang bagay. Nakangiti kong tugon sa kanya. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ko. Mithy. Diyan lang ako sa cottage ko. Sabay turo nito sa katabing cottage. Muli itong ngumiti. Kaya lumabas ang maliliit netong dimples. Nang gabing yun, ay marami pa kaming napagkwentuhan at kung saan-saan na napunta ang usapan. Nalaman ko na may anak na pala siya at inilayo sa kanya ng dati niyang nobyo. Kinabukasan, habang bitbit ko ang 2 tasang kape, ay tinungo ko ang cottage ni Mithy. Tinawag ko siya mula sa labas. Ngunit walang tugon mula dito. Bumalik ako sa cottage ko at nagmukmuk doon. Maghapon akong nag-aabang sa paglabas niya. Ngunit walang Mithing nagpakita sa akin. Nang muling sumapit ang gabi, ay gumawa kami ng bonfire ng mga kaibigan ko habang umiinom.
Nakita kong nakaupo sa duyan si Mithy. Katulad ng dati, ay nakatingin siya sa karagatan. Mabilis kong binitawan ang hawak kong beer at nagkukumahog na nilapitan siya. Napansin ko pang pagsunod ng tingin sa akin ng mga kaibigan ko. At nagkatinginan sila nang makita nila akong kausap ni Mithy. "Maghapon kitang hinahanap. Bakit ngayon ka lang lumabas?" Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam. Pero unang kita ko pa lamang sa kanya ay gusto ko na siya. "Umalis kasi ako." Tugon naman nito. Hindi ko na napigilan ng sarili ko na ma-inlove sa kanya kahit pa hindi ko siya ganun kakilala. Wala akong pakialam na kahit sa maikling panahon ay nagustuhan ko na siya. Nang umagang yun, ay nagulat ako dahil nakita ko si Mithy sa cottage niya. Lalapitan ko na sana siya nang makita kong papunta sa cottage ko si Papa. "Carlo, ano bang nangyayari sa'yo?" Bungad ni Papa sa akin. "Simula nang dumating tayo dito sa La Union, palaging wala ka sa sarili mo." Sambit ni Papa. Kumunot ang noo ko sa sinabi na yun ni Papa. "Okay lang naman ako pa. Wala naman akong problema." Tugon ko sa kanya. Sana okay ka lang, anak." Sambit ni Papa sa akin. Napabuntong hininga si Papa bago umakbay sa akin. Nang umalis si Papa, ay saka ko pinuntahan si Mithy. Pero wala na siya dun. Naisip kong maglakad-lakad hanggang sa medyo nakakalayo na ako at wala nang gaanong tao. Lalo na sa gawing yun ng dalampasigan. "Kapag nagmahal ka ba, hindi mo iiwan?" Nagulat ako nang may nagsalita. Nakita ko si Mithy na nakaupo sa malaking tipak ng bato. Tulad ng dati, ay nakapaldang puti pa rin ito na siya yatang paborito ni Mithy. Lumawak ang aking pagkakangiti nang makita ko siya. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at sinabi ko sa kanyang, "Oo naman. Kapag mahal ko, hindi ko iiwan." May pasaring naturan ko. Sinabi ko din sa kanya na gusto ko siya. Kahit sa unang kita ko pa lamang sa kanya. Sinabi sa akin ni Mithy na kung talagang mahal ko siya, ay tulungan ko siyang hanapin ang anak nitong si Abigail. Sinabi niya sa akin na bago ko siya mahalin, ay tanggapin ko muna ang anak niya. Sa akin ay walang problema yun. Kung may anak man siya sa pagkadalaga, ay tanggap ko yun. Tumango ako. Pumayag akong tulungan siya na kahit ang totoo, ay hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin si Abigail. Ni hindi ko nga alam kung anong itsura niya. Pagkabalik ko sa cottage, ay tinawag ako ni Marlon para kumain ng tanghalian. Masaya silang kumakain. Ngunit nang magsalita na ako, ay bigla siyang natahimik. "May kakilala ba kayong Abigail San Miguel?" Tanong ko sa kanila. Natahimik sila
at nagtitinginan sa isa't isa. Sino naman yan, Carlo? Ngayon ko lang narinig ang pangalang yan. Sagot ng kaibigan kong si Martin. Kumibit balikat na lamang ako at ipinagpatuloy ang pagkain. Naisip ko rin na, bakit ko ba sila tinatanong? Pare-pareho lang naman naming hindi kilala si Abigail. Pagkatapos kumain, ay bumalik na ako sa cottage. Kumuha ako ng pera at lumabas sa resort. May nakita kasi akong nagtitinda ng bulaklak sa labas, kaya naisip kong bumili para kay Mithy. Gusto ko sana siyang yayain kumain sa restaurant ng resort. Pagkabayad ay muli akong bumalik sa resort. Dumiretso ako sa cottage ni Mithy. Nadaanan ko pa si Marlon. Tinanong niya ako kung para kanino raw ang bulaklak na hawak ko. Sinabi ko naman sa kanya na para yun kay Mithy. Nagtaka si Marlon at tinanong ako kung sino si Mithy. Ang sabi ko, future girlfriend ko. Pagkasabi ko nun, ay tuloy-tuloy na akong umakyat sa cottage ni Mithy. Nagtaka ako sapagkat nakalak ang pinto sa loob. Wala dun si Mithy. Sir, wala pong tao dyan. Wala pa pong naka-check-in sa cottage na yan, sabi ng staff ng resort nang mapansin niya ako na tinatangkang buksan ng pinto. Hindi ba't dito naka-check-in si Mithy? Sabi ko sa kanya na may pagtataka. Napakamot ng ulo ang staff ng resort at parang hindi alam kung anong sasabihin sa akin. Sir, wala po talagang naka-check-in dyan eh. Tila nakukulit ang saad nito. Paano walang naka-check-in? Yun ang cottage ni Mithy. Kanina nga lang naroroon ito. Kung aalis ito, tiyak na magpapaalam ito sa akin. Sa isip-isip ko. Maya-maya ay tinawag ako ni Marlon nang makita niyang nakikipagtalo ako sa staff ng resort. At maging ito, ay sinabi na wala itong nakikitang tao dun. Ilang araw ang lumipas. Kung kailan gusto ko nang ipakilala sa lahat si Mithy, ay saka naman ito hindi nakikipagkita sa akin. 3 araw na lamang ang natitirang bakasyon namin sa resort. Nang sumapit ang hapon, ay napansin ko si Mithy sa di kalayuan at tinatawag niya ako. Kasalukuyan kong kausap si Papa nun. Napangiti ako nang makita ko siya sa dalampasigan at kinakawayan ako. Narinig ko pang pagtawag ni Papa sa akin habang lumulusong ako sa dagat. Nagising akong nasa ospital na. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Nakatunghay sa akin si Papa at si Mama naman ay umiiyak. Pa, si Mithy, bungad ko kay Papa. Anak, sino ba si Mithy? Umiiyak na tanong sa akin ni Mama. Alam mo bang muntikan ka ng malunod, Carlo? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakas sa mukha ni Papa ang pag-aalala sa akin. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Madalas ka naming nakikitang nagsasalitang mag-isa.
Sabi ni mama sa akin habang iyak ng iyak. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanila. Naguguluhan ako sa mga sinasabi nila sa akin. Nang maya-maya pa biglang may pumasok sa kwarto. Excuse me. May symptoms po ng anxiety disorder at mental health problem ang pasyente dahil nag-halusinate ng mga bagay na hindi nag-i-exist, kaya napunta sa pagtangkang pagpapakamatay. Maaring may nakita siyang pumukaw ng kanyang atensyon. Wika ng psychiatrist na sumuri sa akin. Rumihistro ang takot sa aking muka sa sinabing ito. Hindi ako baliw. Totoo lahat ng nakikita ko. Totoo si Mitty. Iyon ang naghuhumiyaw sa isip ko ng panahong yun. Nang magpumiglas ako, ay 2 nurse ang humawak sa akin, kasabay ng pagtusok ng karayom. Ay nakaramdam ako ng panghihina hanggang sa nakatulog ako. Nagising ako nang may pumasok na nurse para i-check ako. Good evening po. Nakangiti at magalang na sabi nito sa akin. Nagulat ako. Mitty? Sambit ko sa pangalan nito. Ngumiti ang nurse bago nagsalita. Ako po si Nurse Abby. Lumitaw ang maliliit na dimples nito sa kaliwang pisngi na lalong nagpaalala sa akin sa babaeng iniibig ko. Abby? Abigail San Miguel? Tanong ko sa kanya. Natigilan siya sa sinabi ko at bahagyang tumangon ng may pagtataka. Paano po ninyo nalaman ang full name ko? Tanong nito. Nagtaka din ako at biglang nalito. Baka kapangalan lamang ni Abby. Ngunit, paano naman ang pagkakahawig nito kay Mitty? At isa pa, malaki na ito. Ang alam ko'y bata pa ang Abby na sinasabi ni Mitty. Natigilan ako. Sumidhi ang pagnanais kong makitang muli si Mitty, sapagkat marami akong gustong itanong sa kanya. Kinabukasan din ay lumabas ako sa ospital. Babalik na kami sa Maynila, pero hindi ako sumama. Mahigpit ang pagtanggi ni Papa. Hindi daw ako okay, pero nagpumilit pa rin ako. Ang sabi ko sa kanila ay may kinakailangan akong tuklasin. Wala silang nagawa kung kaya't nag-extend kaming lahat sa resort. Hindi nila ako iniwan at palagi nila akong sinusundan. Nang bumalik kami sa resort, inaasahan kong makikita akong muli si Mitty. Ngunit 2 araw na ay hindi ko pa rin siya nakikita. Nang sumapit ang gabi, dinalaw ako ng isang panaginip. At sa panaginip ko, nakita ko ang umiiyak na si Mitty. Nagmamakaawa ito sa isang lalaki na ibalik ang kanyang anak.
Nakita ko din sa panaginip ang isang batang babae na tinatangay ng lalaki palayo kay Mithy. Habang walang tigil sa pag-iyak si Mithy, nagmamakaawa ito na ibalik sa kanya ang bata. Biglang nagbago ang eksena. Nakita ko si Mithy na patungo sa dagat hanggang sa hindi na ito makita. Nabalot ng takot ang dibdib ko habang nakikita ko siyang nalulunod. Nang bigla akong nagising, isang panaginip. Ngunit hindi. Hindi lamang panaginip. Pumasok sa isipan ko ang nasaksihan ko noong 10 taong gulang pa lamang ako noon. At dito rin yun, sa mismong lugar na ito. Bumalik sa alaala ko ang pangyayaring nasaksihan ko noon, na kagayang-kagaya sa napanaginipan ko. Naaalala ko pa kung paano pagkaguluhan ng mga tao ang wala ng buhay na si Mithy. Napanaginipan ko ang nasaksihan kong pagpapakamatay noon ng isang babae. At walang iba kundi si Mithy. At dahil bata pa ako noon, ay hindi ko sinabi ang nakita ko. Pinagpawisan ako ng malapot kahit mahangin naman ng oras na yun. Umupo ako sa buhangin. Bit-bit ang isang beering can habang hit-hit buga sa hawak kong sigarilyo. Tulungan mo ako, Carlo. Bigla akong lumingon at nagpalingalinga. Ngunit wala akong nakita. Biglang gumapang ang takot at nanindig ang mga balahibo ko. Muli akong lumingon at nakita ko si Mithy. At siya'y umiiyak. Mithy? Napapalunok na saad ko. Hindi ko alam na ang pagmamahal na naramdaman ko sa kanya ay napalitan ng takot. Ang babaeng kamuntikan ko ng tuluyang mahalin ay isa palang multo. Ang anak ko, Carlo, ang anak ko. Saad nito. Nakita ko na si Abby. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ko. Sabihin mo sa kanya ang totoong nangyari sa akin. Sabi nito sa akin na sinabayan ng nakakatakot na hagulgol. Bigla siyang tumakbo patungo sa malalim na parte ng dagat. Susundan ko sana siya. Ngunit may puwersang humawak sa braso ko. Nang lingunin ko ay si Papa at ang mga kaibigan ko. Narinig pala nila ang pagsigaw ko nang managinip ako at lumabas. Nakita din nila ang babaeng kausap ko. Ngunit bigla daw itong nawala sa dagat. Kinabukasan, hindi na ako nagsayang pa ng oras. Bumalik ako sa ospital at hinanap si Abigail San Miguel. Noong una ay nagalit ito nang mabanggit ko ang pangalan ng nanay niya.
masamang tao daw ang nanay niya. Iniwan at pinabayaan daw siya nito. Ngunit pinaliwanag ko sa kanya na nagpakamatay si Mithy nang kunin ng anak nito sa kanya. Sinabi ko din na nagpaparamdam si Mithy sa akin. Hindi ito umimik. Ngunit niyaya niya akong sumama sa kanila para kausapin ang tatay niya. Naka-wheelchair ang ama nito. At halatang may edad na. Tumulo ang luha nito nang sinabi ko dito ang tungkol sa pagpapakamatay ni Mithy. Matagal na daw niyang alam yun at nagsisisi daw siya sa mga pagkakamali niya sa babae. Naging malapit kami ni Abby. Mabilis na gumaan ang loob ko sa kanya. Hindi dahil kamukha niya si Mithy, kundi dahil mabait siyang tao. Sinama ko siya sa resort, ngunit hindi na nagpakita pa si Mithy. Tingin ko ay masaya na siya kung saan man siya naroroon. May ilan ding bulong-bulungan na dati pa nagpapakita si Mithy sa kung sino man ang mapili nitong pakitaan. Ngunit walang tumulong sa kanya upang mahanap si Abigail. Sa ngayon, ay may 2 anak na kami ni Abby. At masasabi kong masaya kaming nagsasama. Salamat kay Mama Mithy na nang dahil sa kanya ay nakilala ko ang muling nagpatibok sa aking puso. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. At kung meron pa po kayong libreng oras, maaari po bang pakibisita rin po ang channel po ni Boss BK, ang Boy Capre Aswang Diary. Napakalaking bagay po. Kapatid po natin yan sa pagsasalaysay. Magaganda po ang mga kwento ni Boss BK. At ang ilan po dyan ay ako po ang may akda. Nais ko lamang pong batiin ng happy birthday po si Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. And shoutout din po sa LCT 908. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss John Moises Bungkawid. Shoutout din po
kay Charlotte Mia. Apo po siya ni Boss Ron. Shoutout po sa iyo, baby Charlotte. Shoutout din po sa mga anak ni Boss Seth na sina Patrick at Kale. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Seth Letran, dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Shoutout din po sa Tikarol TV Mix. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Boss Yuken Silangon. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Boss Bong Layug ng Sinabakan Candelaria Zambales. Shoutout po. Kay Boss Rene Villaruel, boss. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Bobby Gonzales, boss. Shoutout po. Boss Roberto Gonzales. Shoutout sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Eva Medayot, dyan po sa may Banban, Pecuno, Kalinog, Iloilo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Dayot at sa bayaw po ni Boss Val na si Boss Ching Kasiple. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Marilu Cabalan. Shoutout po. At shoutout din po kay Boss Joel James Cabahog. Shoutout po, boss. Shoutout din po kay Ma'am Annabel Aprohuebo. Shoutout po. Kay Ma'am Annie Villoya. Shoutout din po. Shoutout din po kay Boss Anthony Fidelis dyan po sa may Doha, Qatar. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Christian Cataluna. Shoutout po. Kay Boss John Moises Bongkawil. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapi dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo, boss. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nagda-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy. Shoutout po. Boss Dimples Yumi. Boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liana, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby,
kay Mang Milagros Gonzales, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reynald Zacate, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po, like mo at pati din po sa pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.